Isa pong magandang gabi po sa inyong lahat mga kaibigan. Isa pong pinagpalang gabi sa inyong lahat, saan man po kayo naroon, mula sa Pilipinas hanggang sa iba't ibang bahagi ng mundo. Isa pong maganda at masaya pinagpalang gabi po sa inyong lahat. Ayan, ginabi na naman po ang inyong Lola Rayleigh, kaya pagpasensyahan nyo na po ha. Ang mahalaga po ay nagpapatuloy tayo kahit ginagabi. Ano po? Kaya mga kaibigan, inaanyayahan ko na po kayo agad. Nabuksan na po natin ang ating mga Biblia at inihiling din po natin ang gabay at patnubay ng ating Panginoon habang tayo po ay nagbabasa ng kanyang salita. Buksan po natin muli ang aklat ng Ezekiel chapter 20. Ayan, Ezekiel chapter 20. At sisimulan ko na mga kaibigan ang pagbabasa. Ang title po nito, ang kalooban ng Diyos ay sinuway ng tao. Noon ay 10 araw ng 5 buwan ng 7 taon ng aming pagkatapon. Lumapit sa akin ang ilan sa matatanda ng Israel upang sumangguni kay Yahweh. Na isangguni ko sila. Sinabi naman sa akin ni Yahweh, tao, sabihin mo sa kanilang ipinatatanong ko kung naparito sila upang sumangguni sa akin. Ako ang Diyos na buhay. Sabihin mong huwag silang sasangguni sa akin. Ikaw ang humatol sa kanila. Ikaw na ang magsabi sa kanila ng mga kasuklam-suklam na gawain ang kanilang mga ninuno. Sabihin mong ipinasasabi ko na nang hirangin ko ang Israel, ako'y nangako sa kanila. Nagpakilala ako sa kanila sa lupain ng Ehipto na akong si Yahweh ang magiging Diyos nila. Ipinangako kong iaalis ko sila sa Ehipto at dadalhin sa lupaing inilaan ko sa kanila. Isang lupaing sagana sa lahat ng pangailangan at pinakamainam sa buong daigdig. Sinabi ko sa kanila noon na talikdan nila ang mga Diyos-Diyusan ng Ehipto at huwag nilang sambahin ang mga iyon pagkat ako ang Diyos nilang si Yahweh, ngunit hindi nila ako sinunod. Hindi nila ako pinakinggan, hindi nila tinalikdan ang kasuklam-suklam na mga bagay na yaon ni iniwan ang mga Diyos-Diyusan ng Ehipto. Binalak ko sanang ibuhos na sa kanilang aking matinding puot noong nasa Ehipto pa sila, ngunit hindi ko ito itinuloy upang ang pangalan ko'y hindi mapulaan ng mga bansa sa paligid ng Israel. Mga bansang ninanasa kong makakita sa gawain kong pag-aalis ng Israel sa Ehipto. Inialis ko nga sila noon at dinala sa ilang. Doon ibinigay ko sa kanila ang kautusan at mga tuntuning dapat nilang sundin upang sila'y mabuhay. Ibinigay ko rin sa kanila ang mga tuntunin para sa araw ng pamamahinga para maalala nila na akong si Yahweh ang nagpapabanal sa kanila. Ngunit maging sa ilang ay naghimagsik sila sa akin, hindi nila sinunod ang aking mga tuntunin. Ang kautusan kong dapat sundin upang mabuhay sila ay kanilang tinanggihan, bagkus nilapastangan pa nila ang araw ng pamamahinga. At binalak ko na namang iparanas sa kanila noon ang matinding galit ko para malipol na sila, ngunit hindi ko ito itinuloy upang ang pangalan ko'y hindi mapulaan ng mga bansang pinag-aalisan ko sa Israel. At doon sa ilang isinumpa kung hindi sila dadalhin sa lupaing ipinangako ko sa kanila, sa lupaing sagana sa lahat ng pangailangan, pagkat tinalikdan nila ang aking kautusan. Hindi sila lumakad ayon sa aking mga tuntunin at hindi nila iginalang ang araw ng pamamahinga. Sila'y sumamba sa kanilang mga Diyos-Diyusan, gayunman kinaawaan ko sila at hindi nilipol. At sinabi ko sa kanilang mga anak na huwag nilang tutularan ang masamang pamumuhay ng kanilang mga ninuno, ni susundin ang ginawa nilang mga tuntunin at huwag sasamba sa mga Diyos-Diyusan. Ako si Yahweh, ang kanilang Diyos. Sinabi kong lumakad sila ayon sa aking mga tuntunin at sunding mabuti ang aking kautusan at pahalagahan nila ang araw ng pamamahinga
pagkat ito ang mag-uugnay sa kanila at sa akin, at sa ganito'y makikilala nilang ako si Yahweh, ang kanilang Diyos. Ngunit hindi sila nakinig, hindi sila lumakad ayon sa aking mga tuntunin, ni sumunod sa aking kautusan, na kung sundin ang tao ay magdudulot sa kanya ng buhay. Hindi rin nila pinahalagahan ang araw ng pamamahinga, at iniisip ko na namang ibuhos sa kanila ang aking matinding puot, ngunit hindi ko rin itinuloy ito upang ang pangalan ko'y hindi mapulaan ng mga bansang pinag-alisan ko sa kanila, at sa ilang isinumpa kong pangangalatin sila sa iba't ibang bansa pagkat di nila sinunod ang aking mga tuntunin at kautusan. Hindi nila pinahalagahan ang araw ng pamamahinga, at nahumaling sila sa mga Diyos-Diyusan ng kanilang mga ninuno, kaya't binigyan ko sila ng mga tuntuning hindi magdudulot sa kanila ng buhay. Binayaan ko na silang mahumaling sa paghahandog sa kanilang mga Diyos-Diyusan. Binayaan kong ihandog nila pati ang kanilang mga panganay upang sila mismo mangilabot, sa gayon makikilala nilang ako si Yahweh. Kaya tao, sabihin mo sa kanila na ito ang ipinasasabi ni Yahweh na kanilang Diyos. Minsan pa'y nilapastangan ako at pinagtaksila ng inyong mga ninuno. Nang dalhin ko sila sa lupaing ipinangako ko sa kanila, naghandog sila sa mga altar, sa mga burol at sa ilalim ng malalagong punong kahoy. Doon sila nagsunog ng kanilang mga handog na siyang dahilan ng pagkapuot ko sa kanila. Doon din nila dinala ang mga handog na inumin. Itinanong ko sa kanila, ano bang klaseng altar ang pinaghahandugan ninyo sa mga burol hanggang ngayon? Ang matataas na lugar na yaon na itinatawag na bansa, sabihin mo rin sa kanila. Ipinasasabi ni Yahweh, ang gagawin din ba ninyo ang kasuklam-suklam na gawain ng inyong mga ninuno? Hanggang ngayon naghahain kayo ng mga handog tulad ng inihain nila, at sinunog ang inyong mga anak bilang handog sa mga Diyos-Diyusan. Bakit ngayon ay sasangguni kayo sa akin? Ako si Yahweh, ang Diyos na buhay. Huwag kayong makasanggo-sangguni sa akin. Hindi mangyayaring iniisip ninyong pagtulad sa ibang bansa at pagsamba sa Diyos-Diyusang kahoy at bato. Ang parusa at ang pagpatawad, ang parusa at ang pagpapatawad ng Diyos. Isinusumpa ko, sabi ni Yahweh, na gagamitin ko kayo sa kamay. Isinusumpa ko, sabi ni Yahweh, na gagamitan ko kayo ng kamay na bakal, parurusahan kayo at ibubuhos ko sa inyo ang aking matinding puot. Ipakikita ko sa inyo ang aking kapangyarihan. Titipunin ko kayo mula sa mga lugar na pinagtapunan ko sa inyo at dadalhin sa gitna ng mga bansa upang doon parusahan kung ano ang ginawa ko sa inyong mga magulang nang sila'y nasa ilang ng Ehipto. Gayon ang gagawin ko sa inyo. Susupilin ko kayo para sundin ninyo ang aking tipan. Ihihiwalay ko ang mga mapaghimagsik at makasalanan. Iaalis ko nga sila sa lupaing pinagtapunan ko sa kanila, ngunit hindi sila makapaninirahan sa Israel. Sa gayon makikilala ninyong ako si Yahweh. Sinabi ni Yahweh, bayan ng Israel, kung ayaw kayong makinig sa akin, huwag sumamba. Huwag sumamba na kayo sa inyong mga Diyos-Diyusan hanggang gusto ninyo. Ngunit darating ang araw na hindi na ninyo ako lalapastanganin. Hindi na kayo maghahandog sa inyong mga Diyos-Diyusan. Ako'y sasambahin ng buong Israel sa bundok ng itinalaga ko, sabi ni Yahweh. Doon ninyo ako paglilingkuran, doon ko kayo pakikiharapan. Doon ko hihintayin ang paghahain ninyo ng mga piling handog. Doon ko tatanggapin ang inyong mga handog pagkatapos ko kayong tipunin mula sa mga lugar na
tapunan ko sa inyo at doon ko rin ihahayag sa inyo ang aking kabanalan sa harap ng ibang bansa. At kung madala ko na kayo sa lupaing ipinangako ko sa inyong mga magulang, makikilala ninyong ako si Yahweh. Doon, maaalala ninyo ang inyong masasamang lakad at gawain dahil dito. Masusuklam kayo sa inyong sarili at kung tatanggapin ko kayong mabuti at di ko gawin ang nararapat sa inyong masasamang lakad at gawain, makikilala ninyo ako, si Yahweh, ang pahayag laban sa timog. At sinabi sa akin ni Yahweh, tao, humarap ka sa gawing timog at magpahayag laban dito at sa kagubatan nito. Sabihin mo sa kagubatan ng timog, dinggin mo ang salita ni Yahweh. Ipalalamon kita sa apoy, tutupukin ko ang iyong mga punong kahoy. Maging sariwa o tuyo, di mapapatay ang apoy na ito, at lahat ay masusunog nito mula sa timog hanggang hilaga. Makikita ng lahat na akong si Yahweh ang sumunog niyon at ito'y di maaapula. Sinabi ko, Yahweh, huwag mong ipagawa yan sa akin. Baka sabihin nilang ako'y nagsasalita ng di nila nauunawaan. Chapter 21. Ang tabak ni Yahweh. Sinabi sa akin ni Yahweh, tao, sa Jerusalem ka naman humarap at magpahayag laban sa mga dambana at bigyang babala ang Israel. Sabihin mo, ganito ang sabi ni Yahweh, ako ay laban sa iyo. Bubunutin ko ang aking tabak at papatayin ang masama't mabuti. Ang pagbunot ko nito ay laban sa lahat ng tao mula sa timog hanggang sa hilaga. Sa pamamagitan nito'y makikilala ng lahat na akong si Yahweh ang nagbunot ng tabak at hindi ko ito isusuksok uli. Kaya tao, manangis kang walang tigil at iparinig mo sa kanila. Kapag itinanong nila kung bakit ka nananaghoy, sabihin mong dahil sa balitang iyong narinig. Kapag ito'y nagkatotoo, paghaharian ng takot ang lahat ng tao, mangangalay ang lahat ng kamay, panghihinaan sila ng loob at mangangatog ang lahat ng tuhod, dumating na ang panahon at ngayon na. Sinabi pa sa akin ni Yahweh, tao, sabihin mo sa kanila, ang tabak ay inihanda na at pinakintab. Pinatalim ito upang ipamatay ng walang puknat. Pinakintab upang kumislap na parang kidlat. Walang makahahadlang dito pagkat di ninyo dininig ang payo. Ang tabak nga ay pinakintab upang gamitin. Ito'y pinatalim para ibigay sa kamay ng berdugo. Managhoy ka, tao, ang tabak na ito'y gagamitin sa aking bayan at sa kanyang mga pinuno. Sila ay papatayin kasama ng buong bayan, kaya malumbay ka, susubukin ko ang aking bayan at kapag di sila nagsisi, ang lahat ng ito'y mangyayari sa kanila. Tao, magpahayag ka sa kanila, pumalakpak ka at paulit-ulit na iwasiwas ang tabak. Ang tabak na ito'y pumapatay, naghahasik ng sindak at pumupuksa sa gayon. Mababagabag ang kanilang kalooban at marami sa kanila ang mabubuwal. Pinabalaan ko sila sa pamagitan ng tabak na ang kislap ay tulad ng kidlat. Handa itong mamuksa, itataga ito ng kaliwat kanan, magkabi-kabila. Papalakpak din ako para mapawi ang matindi kong puot, akong si Yahweh ang may sabi nito. Ang tabak ng hari ng Babylonia. Sinabi pa sa akin ni Yahweh, tao, gumawa ka ng magkasanggang landas na siyang dadaanan ng hari ng Babylonia na taglay ang kanyang tabak. Ang puno nito ay magbubuhat sa isa lamang bayan. Maglagay ka ng palatandaan sa lugar na pinaghiwalayan ng 200, ang isa ay patungo sa lungsod ng Raba, sa Amon at ang isa ay sa Juda, sa nakukutaang lungsod ng Jerusalem. Pagdating ng hari ng Babylonia sa sangandaang iyon, hihinto siya upang sumangguni sa kanyang Diyos-Diyosan. Hahaluin niya ang kanyang mga
palaso sa lalagyan at susuriin ang atay ng hayop na panghandog. Mabubunot niya ang palaso na may tatak ng Jerusalem, ito ang hudyat ng paglusob, upang wasakin nila ang mga pintuang bayan at magtayo ng mga tanggulan. Subalit ito'y hindi paniniwalaan ng mga taga-Jerusalem dahil sa kanilang mga kasunduang pinagtibay, ngunit ito'y mangyayari para maalala nila ang kanilang kasamaan at magbabala na mahuhulog sila sa kamay ng mga kaaway. Ito nga ang ipinasasabi ni Yahweh, alam na ng lahat ang masasama ninyong gawain at paghihimagsik, kayo'y hinatulan ko na. Pababayaan ko kayong mahulog sa kamay ng inyong mga kaaway, at ngayon, masamang pinuno ng Israel, dumating na rin ang iyong oras. Ang pagwakas na parusa sa iyo, akong si Yahweh ang may sabi nito. Hubarin mo ang iyong turbante at kuruna. Pababaliktad na ang dating katayuan, ang hamak ay dadakilain at ang mga namamahala ay aalisin sa tungkulin. Lubusan kong wawasakin ang lungsod sa pamagitan ng taong pinili upang magsagawa nito. Ang hatol laban sa mga Amonita, tao, magpahayag ka laban sa mga Amonita dahil sa paghamak nila sa Israel. Sabihin mong ako si Yahweh. Ganito ang sabihin mo. Ang tabak ay binunot na upang ipamuksa, pinakintab upang kumislap at gumuhit na parang kidlat. Huwad ang kanilang pangitain at kasinungalingan ang kanilang mga pahayag. Ang tabak ay igigilit sa kanilang lalamunan dahil sa kanilang kasamaan. Ito na ang kanilang wakas, ang pangwakas na parusa sa kanila. Isuksok uli ang tabak. Ikaw ay parurusahan ko sa bayan mong tinubuan. Ibubuhos ko sa iyo ang galit kong nag-aalab na parang apoy. Ibibigay kita sa mga taong walang pakundangan kung pumatay ng kapwa. Tutupukin ka sa apoy, ang iyong dugo ay mabubuhos sa sariling bayan, at wala na makagugunita pa sa iyo. Akong si Yahweh ang may pahayag nito. Chapter 22. Sinabi pa sa akin ni Yahweh, tao, ikaw na ang humatol sa lungsod na ito, puno ng mamamatay. Tao, ipamukha mo sa kanila ang kasuklam-suklam nilang gawain. Sabihin mong ito ang ipinasasabi ko sa kanila. Darating na ang iyong wakas dahil sa pagpatay mo sa maraming tao at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Malaki ang pagkakasala mo dahil sa pagbububo ng dugo at sa pagkahumaling. Sa pagsamba sa Diyos-Diyosang ikaw na rin ang gumawa. Dumating na ang iyong wakas, ikaw ay dudustain at kukutsain ng lahat ng bansa. Aalipustahin ka ng lahat ng bansa, maging malayo, maging malapit dahil sa labis mong kasamaan. Ang mga pinuno ng Israel ay nagtiwala sa kanilang lakas at walang habas na pumatay, nawala na ang paggalang sa mga magulang. Inapin ninyo ang mga dayuhan, gayon din ang mga ulila at balo. Winalang halaga ninyo ang mga bagay na itinalaga para sa akin, pati ang araw ng pamamahinga. Nagsinungaling ang ilan upang maipapatay ang kanilang magustuhan. May mga kasamahan kayong kumain ng handog sa mga Diyos-Diyusan. Ang iba na may gumagawa ng mahahalay na gawain. Sa kapulungan ninyo'y may sumisiping sa asawa ng kanilang ama. Ang iba na may sumisiping sa babaeng pinapanahon. Mayroon namang humahalay sa asawa ng kanyang kapwa. May binang lalaki na sumisiping sa kanyang manugang at ang iba na may sa kanilang kapatid sa ina o sa ama. May nagpapaupa naman upang pumatay ng kapwa at mayroon pang nagpapatubo ng malaki kung magpautang. Ako'y lubusan na ninyong kinalimutan ngayon. Parurusahan ko kayo dahil sa inyong pagnanakaw at pagpatay. Tignan ko lang kung matatagalan ninyo ang gagawin ko sa inyo.
Akong si Yahweh ang may sabi nito at ito'y gagawin ko. Ipatatapon ko kayo sa lahat ng dako, pangangalatin sa iba't ibang bayan sa gayon. Puputulin ang inyong kasamaan. Lalapastanganin kayo ng ibang bansa sa gayon. Makikilala ninyong ako si Yahweh. Ang pugon ni Yahweh. Sinabi sa akin ni Yahweh tao, mababa na ang tingin ko sa Israel. Siya'y tulad ng latak na pinagtunawan ng metal, tanso, lata, bakal at tingga. Matapos dalisayin sa pugon ang pilak, kaya nga sabihin mong ito ang ipinasasabi ko, kayo ay nahaluan, kaya titipunin ko kayo sa Jerusalem. Kung paanong ang pilak, tanso, bakal, tingga at lata ay inilalagay sa tunawan upang dalisayin, gayon ang gagawin ko sa inyo. Tutunawin ko kayo sa init ng nag-aalab kong puot, titipunin ko kayo para ibuhos sa inyo ang aking matinding puot hanggang sa kayo'y matunaw. Kung paanong ang pilak ay tinutunaw sa pugon, gayon ang gagawin ko sa inyo sa Jerusalem. Kapag naibuhos ko na sa inyo ang matindi kong puot, makikilala ninyong ako si Yahweh. Ang kasamaan ng mga pinuno ng Israel. Muling nagsalita sa akin si Yahweh, tao, sabihin mo sa mga Israelita na marumi dahil sa kasalanan ang lupain, kaya parurusahan ko ito dahil sa pagkapuot ko. Ang mga pinuno niya ay parang liyong umuungal habang nilalaga ang kanyang biktima. Pumapatay sila ng maraming tao, nananamsam ng mga kayamanan at maraming babae ang nabalo dahil sa kanila. Ang mga utos ko'y hindi pinakundanganan ng kanilang mga saserdote. Winawalang halaga nila ang mga bagay na itinalaga para sa akin. Pinagsama-sama na nila ang tangi at ang karaniwang mga bagay. Hindi na rin nila itinuturo kung alin ang malinis at kung alin ang marumi. Winalang halaga nila ang araw ng pamamahinga dahil dito. Hindi na rin nila ako iginagalang. Ang mga pinuno nila'y parang hayok na asong gubat. Kung lumapa ng kanilang biktima, sila'y walang awang pumapatay upang yumaman. Pinagtatakpan pa ng mga propeta ang ganitong kasamaan tulad ng maruming pader na pinipintahan ng puti. Mga huwad ang kanilang pangitain at pawang kasinungalingan ang kanilang ipinahayag. Sinasabi nilang ito ang ipinasasabi ni Yahweh kahit hindi ko ipinasasabi. Ang mayayaman ay nandadaya at nagnanakaw. Inaapi nila ang mahihirap at walang tigil ang panghuhut-hut sa mga taga-ibang bayan. Humanap ako ng isang taong makapaglalagay ng pader upang ipagsanggalang ang lungsod. Sa araw na ibuhos ko ang aking puot, ngunit wala akong makita, kaya ibubuhos ko na sa kanila ang nag-aalab kong puot at sila'y aking lilipulin, sisingilin ko na sila sa masasama nilang gawain. Chapter 23. Ang magkapatid na makasalanan. Sinabi sa akin ni Yahweh, tao, may magkapatid na babae sa kanilang kabataan, sila'y nagpalungi at naging mga patutot sa Ehipto. Ahula ang pangalan ng matanda at Aholiba naman ang bata. Sila'y parehong naging akin at nag-anak ng marami. Ang Ahula ay ang Samaria at ang Jerusalem ang Aholiba. Si Ahula ay nagpakasama samantalang nasa aking pagkukupkup, nakiapid siya sa mga taga-Assyria, mga mandirigmang nakasuot ng purpura, mga gobernador sa mga punong kawal sa pawang kasibulan, at sa mga pinunong mga ngabayo. Nakipagtalik siya sa mga piling tauhan ng Assyria at nakiisa sa pagsamba at paglilingkod sa Diyos-Diyosan ng mga ito. Patuloy siyang nagpakasama noong kabataan niya sa Ehipto. Siya'y napasiping sa mga kabinataan. Binayaan niyang simsimin ang kanyang bango at ibuhos sa kanya ang matinding pagnanasa. Kaya pinabayaan ko na siya sa kamay ng Assyria na kanyang mangingibig at siya'y ginahasa nito. Pinatay siya sa tabak, pati ang kanyang mga anak, at siya ay naging usap-usapan ng mga kababaihan. Ang parusa ay ipinaranas na sa kanya.
Nakita ito ni Aholiba. Naging mas masama siya kaysa kanyang kapatid, na humaling din siya sa mga taga-Assyria, sa mga gobernador, punong kawal, mandirigmang larawan ng kapangyarihan, mga ngabayo na pawang kaakit-akit, at nakita kong siya man ay nagpakasamang tulad ng kanyang kapatid. Ngunit hindi pa siya nagkasya roon. Nakakita siya ng larawan ng mga lalaki nakaukit sa pader, at ito'y larawan ng mga Kaldiyo na nakaguhit ng matingkad na pula. Ang mga ito'y may magagandang pamigkis, magaganda rin ang palawit ng kanilang mga turbante. Sa malas ay pinuno silang lahat, at mukhang mga taga-Babylonyang naninirahan sa Kaldiya. Nang makita niya ang mga ito, nahumaling siya, kaya pinasabihan niya ang mga iyon, at pinuntahan siya ng mga taga-Babylonia. Sinipingan siya ng mga ito at pinagpasasaan. Pagkatapos niyang magpakasama sa piling ng mga ito, siya ay lumayo na muhing-muhi. Nang makita ko ang hayagan niyang pagpapakasama at pagpapabaya, namuhi ako sa kanya tulad ng pagkamuhi ko sa kanyang kapatid. Siya'y aking tinalikdan, nagpatuloy siya sa pagkikiapid tulad ng ginawa niya sa Ehipto noong kanyang kabataan. Dooy magpakahaling siya sa mga kalaguyo na kung manibasib ay parang asno, at kung magbuhos ng binhi ay parang kabayo. Ang ginagawa mo'y tulad ng ginawa mo sa pagkikiapid sa Ehipto. Binayaan mong simsimin ang iyong bango at himas-himasin ang iyong mga dibdib. Ang hatol ng Diyos sa nakababatang kapatid. Kaya nga, Aholiba, ito ang sinasabi ko sa iyo. Ngayon, ang kinamuhian mong mga kalaguyo ay inudyukan ko laban sa iyo. Ipalulusob kita sa kanila mula sa iba't ibang dako. Darating ang mga taga-Babylonia, Kaldiya, Pikod, Sowa, Kuwa, at lahat ng taga-Assyria. Ang makikisig na kabinataan, gobernador, punong kawal, pinuno at mandirigma na pawang kabayuhan, ikaw ay sasalakayin nilang sakay ng mga karwahe at karo. Magmumula sila sa iba't ibang dako. Sila'y may pananggalang sa braso at panay na kahilmet. Ipaubaya ko sa kanila ang pagpaparusa sa iyo. Hayaan kong gawin nila sa iyo ang gusto nila. Ipalalasap ko sa iyo ang tindi ng aking galit. Pupungusin nila ang iyong ilong at tenga, at ang iyong mga anak ay ihahagis sa apoy. Puhubaran nila kayo ng kasuotan at alahas. Sa ganyang paraan ko puputulin ang iyong mahalay na pamumuhay mula pa ng ikay na sa Ehipto. Sa gayon, hindi ka na mahuhumaling sa mga Diyos-Diyosan at malilimutan mo na ang Ehipto. Ito ang sinasabi ni Yahweh, ipaubaya kita sa mga taong kinamumuhian mo. Ipadarama naman nila sa iyo ang kanilang kalupitan, sasamsamin nila lahat ng iyong ari-arian, pati iyong kasuotan. Iiwan kanilang hubad na hubad. Nagpakasama ka, nakiapid ka sa mga bansa, at nakisamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Pinarisan mo ang iyong kapatid, kaya naman ipalalasap ko sa iyo ang parusang ipinataw ko sa kanya. Ito nga ang ipinasasabi ni Yahweh, ang iinuman mong saro ng iyong kapatid ay malaki at malalim. Ikaw ay pagtatawanan at tutuyain, pagkat umaapaw ang laman nito. Malalasing ka at matitigib ng kalungkutan, pagkat ang saro ng Samaria na kapatid mo ay saro ng pagkatakot at pagkawasak. Iyong ubusin ang laman ng saro, pagkatapos babasagin mo ito at sasaktan ng sarili. Ipinasasabi pa rin ni Yahweh, dahil sa iyong paglimot at pagtalikod sa akin, pagdurusahan mo ang iyong pakikiapid at mahalay na pamumuhay. Ang parusa ni Yahweh sa magkapatid.
Sinabi sa akin ni Yahweh, tao, hahatulan mo na ba sina Ahola at Aholiba? Ipamukha mo sa kanila ang kasuklam-suklam nilang gawain. Sila'y naging mamamatay tao at nakiapid. Pinatay nila ang kanilang mga anak at inihandog sa kanilang Diyos-Diyosan. Bukod dito, pinarumi pa nila ang aking templo at winalang halaga ang araw ng pamamahinga. Sinalaula nila ang aking templo nang sila'y pumasok dito. Pagkatapos, ihandog sa Diyos-Diyosan ang kanilang mga anak. Ulit-ulit pa silang nagpasundo sa mga lalaki sa malalayong dako. Nagpaayos pa silang mabuti para sa mga iyon. Naglinis sila, nagkulay ng mata at naglagay ng mga hiyas. Nagpagawa pa sila ng isang magarang pahingahan at ng isang mesang ubod ng ganda, at doon inilagay ang kamanyang at langis na ibinigay ko sa kanila. Napapaligiran sila ng mga taong nagkakaingay sa tuwa. Naroon din ang mga karaniwang tao mula sa ilang. Ang mga babae sinuotan nila ng pulsiras at pinutungan ng magagandang korona. Nasabi ko sa aking sarili, ang babaeng yaon ay tumanda na sa pagkikiapid. Lahat ng malapit ay nakikiapid sa kanya, pagkat ang paglapit sa kanya ay tulad ng paglapit ng isang lalaki sa isang masamang babae. Ganoon sila lumalapit kina Ahola at Aholiba para isagawa ang kanilang kahalayan, ngunit hahatulan sila ng mga taong matuwid dahil sa kanilang pagkikiapid. Sila at ang mga kamay nila'y tigmak ng dugo. Kaya nga, ito ang pinasasabi ni Yahweh, ipalulusob na sila sa naghihintay na hukbo upang sila'y takutin at pagnakawan. Sila'y babatuhin ng malalaking hukbong yaon at gagamitan ng tabak. Papatayin sila, pati kanilang mga anak, at susunugin ang kanilang mga tirahan. Sa ganitong paraan ko wawakasan ang kahalayan sa lupaing yaon upang magsilbing babala sa mga kababaihan, at nang walang sumunod sa kanilang hakbang, pagbabayaran ninyong magkapatid ang inyong kahalayan at daranasin ang bigat ng parusa sa pagsamba sa Diyos-Diyusan. Sa gayon, makikilala ninyong ako si Yahweh. Purihin po ang Panginoon, mga kaibigan. Salamat po sa salita ng Diyos. Ang napansin ko lamang po talaga dito ay nakakatakot. At ang isang pinakaunang bagay na pinagmumulan ng puot ni Yahweh ay ang pagsamba ng mga Israelita sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Ang sumatotal po dito ay nilapastangan po nila ang templo ng Panginoon, nilapastangan nila ang Diyos, kanila pong hindi po nila sinunod ang tuntunin ng Panginoon, at namuhay po sila ng naaayon sa kanilang kalooban na kung ano ang gusto nila, ayun po ang kanilang ginagawa. Kahit kahalayan, lahat ng karumihan ay ginawa nila at kinalimutan nila ang Diyos. Ngunit ang Diyos po ay napakabuti, dahil kahit siya po ay galit na, pero nakalaan pa rin po ang kanyang dakilang pag-ibig sa mga Israelita, at hindi po lamang sa mga Israelita, mga kaibigan, maging sa atin man po, sa ating lahi bilang mga Pilipino at sa mga ibang lahi pa na sumusunod sa tuntunin ng Panginoon at patuloy na namumuhay ng naaayon sa kalooban ng Diyos. Tayo pong lahat ay kahabagan ng Panginoon at hindi po natin mararanasan ang kanyang puot. Kaya mga kaibigan, mga kababayan ko, mga kapatid ko kay Kristo, tayo pong lahat ay magpasalamat sa Panginoon dahil ang Diyos po ay napakabuti, napakadakila. Ang kanyang pag-ibig po ay walang hanggan. Hanggang sa panahong ito, siya po ang patuloy na gumagabay sa atin, naglalayo sa atin sa masasama, nagpapaalala sa atin ng mali at tama, at siya rin ang nagpapatawad ng ating mga kasalanan kapag tayo po ay dumudulog sa Kanya na punong-puno ng kababaang loob at pag-amin na tayo po ay nagkasala. Kaya mga kaibigan, dito na naman po natin tatapusin ang ating episode ngayong gabi. Ang ating Bible reading pang 148 days na po natin ngayong araw. Maraming salamat po sa Panginoon sa lahat po ng mga kaibigan ko na narito, na patuloy pong sumusubaybay dito sa aking
Bible reading dito po sa aking YouTube channel. At nawa po sa ating mga bagong kaibigan at sa mga hindi pa nagsusubscribe, nawa po ay mai-subscribe nyo rin po ang aking YouTube channel para po tawag dito, para po malaman ninyo ang aking mga activities dito po sa aking YouTube channel para masubaybayan nyo rin po higit sa lahat ang aking ginagawang Bible reading. Ayan, tatapusin po talaga natin itong Bibliang ito ngayong 2024. Tayo po ay nasa Ezekiel na at medyo lumagpas na po tayo sa mahigit na kalahati. Ayan. At nawa ay patuloy po tayong gabayan, tulungan ng ating Panginoon na makapagpatuloy po sa pagbabasa ng kanyang salita. Kaya mga kaibigan, medyo gumagabi na po. Isa pong magandang gabi po sa inyong lahat. At patuloy kong dinadalangin sa ating Panginoon na patuloy po niya tayong pagpalain ang bawat hawakan ng ating mga kamay, ang lahat ng ating ginagawa ng naayon sa kanyang kalooban ay patuloy niyang pagpalain. Patuloy niyang ingatan ang ating mga buhay, pagpalain din niya ang ating buong sambayan at ang lahat ng ating mga mahal sa buhay. Ganon din ang kanyang pag-iingat ay maranasan nating lahat. At ito po ang aking samot dalangin sa pangalan po ng ating Panginoong Hesus. Amen. Good night na po sa inyong lahat mga kaibigan. Bye!